Itago niyo na lang ako sa pangalang Joel. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa 3 kong karanasan tungkol sa mga aswang. Ang una ay noong 8 taong gulang pa lamang ako. Taong 2000 to, sa Caloocan City. Nagdadalang tao kasi nito si Mama sa bunso naming kapatid. Ako ang madalas na magbantay sa kapatid ko na sumunod sa akin. Paano ba naman ay 5 taong gulang pa lamang ito noon. Nang mga panahong ito, ay masyado pa itong malikot. Kadalasan pa nga ay parati itong nadadapa sa oras na tumatakbo ito. Samantala, si Papa ng mga sandaling iyon ay nasa ibang bansa. OFW kasi ito roon. Kaya nga ako ang madalas na tagabantay kay Mama kapag nakauwi na ako galing sa eskwelahan. Pero isang araw ay dumating ang hindi inaasahan. Kung saan ay mayroong naging kaibigan si Mama na matandang babae. Ang pangalan nito ay si Aling Flor. Madalas itong kakwentuhan ng aking ina. Pero may napupuna ako sa matanda. Paano ba naman? Laging tuwing magtatakip silim lamang ito, nagtutungo sa amin. O sa makatuwid, kapag magdidilim na. Palagi ko rin siyang nalalanghap na amoy langis. Kakaiba yung amoy nito, na para bang nanunuot sa ilong ko ang masamang amoy. At hindi lang iyon, dahil nahuhuli ko sa akto na madalas ay nakatitig ito sa maumbok ng tiyan ng aking ina. Nangyayari iyon kapag hindi nakatingin sa kanya si Mama. Hindi ko alam kung bakit ganon ito. Pero dahil sa murang edad ko pa lamang noon, ay inisip ko na baka natutuwa lang ang matanda. Ngunit ang di ko lang may paliwanag ay ang pagdampi ng dila nito sa sariling labi, na para bang may kinakatakaman ito habang nakatitig sa maumbok na tiyan. Kaya naman nang minsan kung sabihin kay Mama iyon ay natawa na lamang ito. Ang sabi pa niya ay kung ano-ano raw ang nakikita ko. Para bang hindi ito naniniwala. Palibhasa ay bata pa lang ako ng mga sandaling iyon. Kung sa bagay ay nauunawaan ko naman si Mama. Nasa syudad kami at malayong pag-isipan niya nang ganoon ang matanda. Kahit nga nung mga panahong iyon ay di ko ito napag-iisipan ng ganon. Hindi niyo naman ako masisisi dahil nasa syudad kami. At isa pa, noong maliit pa lang ako ay walang nakukwento sina Mama at Papa sa akin patungkol sa mga aswang. At marahil ay hindi sila naniniwala sa mga ganoong bagay. Hindi namin napaghandaan yung tungkol roon, kaya hindi namin talaga inaasahan. Nagmumukha kaming tanga na meron palang ganong klaseng nilalang ang nakakapasok na sa aming tahanan. Totoo palang ganito. Mabuti na lamang ay hindi pinapahawak ni Mama ang kanyang tiyan. Kahit nga kay Papa o kahit sa sinong malalapit na tao ay hindi siya nagpapahawak. Medyo irritable si Mama. Ang reklamo niya kasi ay humihilab ang kanyang tiyan kapag hinahawakan iyon ng iba. Nang minsan niya raw kasi naipahawak kay tita na kanyang kapatid ang tiyan niya, naranasan niya ang bagay na iyon. Kaya mula noon ay hindi na siya nahihiyang tumanggi kahit pa kay Aling Flor. Mabuti na lamang ay nauunawaan naman ito ng matanda. Kaya naman hanggang titig na lamang ang kaya nitong gawin sa kanyang tiyan. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, kung saan ay muling bumisita si Aling Flor sa amin. Nang panahong iyon ay 7 buwan na ang tiyan ni Mama. Samantalang si Papa naman ay nasa Pilipinas na at kasalukuyang nagbabakasyon.
Nang pumunta nga ng gabing iyon si Aling Flor ay napumuna kong parang hindi ito welcome kay Papa. At nagulat pa ito nang biglang dumating si Papa. Kasi kakaalis lang nito. Mga nakaraang buwan lang. Paano ba naman kasi masama ang pagkatitig niya rito? Pero nangyayari lang iyon kapag nakatalikod si Aling Flor. At maya-maya pa ay niyaya ng matanda si Mama na mamasahiin raw nito ang likod. At dahil gustong gusto ng aking ina na siya ay imasahe ay pumayag ito. Sa pagkakaalala ko ay nanakit raw ang likod ni Mama kaya pumayag ito. Hinayaan na lamang iyon ni Papa. Pero napapansin ko na pabalik-balik siya roon na para bang tinitignan si Mama kung okay lang ba ito. Maya-maya pa ay dumakot ng asin si Papa at nilapitan si Aling Flor. Walang ano-ano ay bigla niyang sinabuyan ng asin ang matanda. Gulat na gulat kami ni Mama noon. At pati na rin yung nakakabata kong kapatid na sumunod sa akin. Ang tanong ko sa isip ko noon, bakit niya iyon ginawa? Hindi nagtagal ay humiyaw ng napakalakas si Aling Flor. At sa maniwala man kayo sa hindi, biglang nagbago ang katauhan nito. Bumalasik ang anyo nito. Nagbabaga ang mga mata at bahagyang tumulis ang tenga. At bago pa umatake kay Papa ang nilalang ay pinagtataga niya ito sa katawan. At pansin ko na umuusok ang balat nito. Sa palagay ko ay hindi pang karaniwang itak ang hawak-hawak ni Papa. Lubhang ininda kasi iyon ng aswang. At kahit nangihina ay tumakas na ito at dumaan sa nakabukas na bintana. Shock na shock naman si Mama noon. At di niya akalain na ganitong uri pala si Aling Flor na naging kaibigan niya sa loob ng ilang buwan. Kaya pala tuwing hapon lang ito nagpapakita kapag medyo madilim na. Dahil aswang ito at takot sa matinding sikat ng araw. At kaya pala nalaman ni Papa na aswang ang matanda ay dahil kay Mang Tonyo na aming kapitbahay. Minsan na raw kasi nito na namataan na naging dambuhalang asong itim ito. At katunayan nga niyan, kay Mang Tonyo rin raw galing ang itak. Mayroon na rin itong orasyon dahil may kaalaman rin ito pagdating sa ganoong bagay. At pinayuhan pa nga si Papa ng albularyong ito na ibaon sa lupa ang itak na iyon na siyang nakasugat kay Aling Flor. Ang paraan na iyon ay upang di na gumaling ang sugat ng aswang at ito ang tatapos sa buhay nito. Tama nga si Mang Tonyo dahil makalipas lang ang 2 linggo, nabalitaan namin na namatay na si Aling Flor. Natagpuan raw ito ng iba nitong kaibigan na patay na ito at tad-tad ng mga sugat ang katawan. Maraming naniniwala na namatay ito sa sakit na leprosis o ketong. Pero alam naming lahat na namatay ito dahil sa ginagawa ni Papa na ritual na turo sa kanya ni Mang Tonyo. Iyon ay walang iba kundi ang pagbabaon ng itak sa lupa. Samantala, sa una ay hindi matanggap ni Mama ang pagkasawi ni Aling Flor dahil nakasanayan niya na itong kakwentuhan. Pero sa bandang huli ay natanggap niya rin dahil sa katotohanan may masama talaga itong binabalak sa kanya noon. Lalong-lalo na sa bunso namin na nasa kanyang sinapupunan pa noon. At sa paglipas ng 2 buwan ay nakapanganak na siya at ligtas namang iniluwal ang baby. Kaya naman mula noon ay naniniwala na sina Mama at Papa na meron ngang aswang kahit pa sa syudad. Naging kampante na kami mula noon nang makapanganak na si Mama. Samantalang si Papa naman ay bumalik na rin sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang trabaho niya roon. Itong sumunod na kwento ko ay nangyari naman noong nagbakasyon kami sa aming probinsya sa Mindanao. Sa totoo lang ay napilitan lang kami na magbakasyon. Kung hindi lang dahil sa namatay kong lolo, hindi sana kami makakapunta roon.
Sadyang napakalayo kasi at minsan ay magulo rin dahil sa mga rebelde noon. Mabuti nga ng mga panahong iyon ay pansamantalang humupa ang tensyon sa pagitan ng mga sundalo at mga taong labas. Kaya naman nakapunta kami roon ng walang inaalala. Ngunit sa pag-aakala namin na magiging payapa ang burol ni Lolo, ay doon kami nagkamali. Dahil gagambalain pala kami ng hindi inaasahang bisita. Marami ang dumadalaw sa lamayan, ngunit sa pagsapit ng gabi ay nagsisiuwian na rin ang mga ito. Ilan na lang ang natitira. Kaya naman kaming mga naiiwan na lamang roon ay mga kamag-anak lang. Natutulog rin ang mga tsuhin at tiyahin at mga pinsan ko tuwing sasapit ang gabi. Kaya ang nangyari, kami na lang nila mama at dalawang kapatid ko ang nagbabantay. Samantalang si Papa, dahil hindi ito sanay sa puyatan, ay natutulog na rin ito. Binata na ako ng mga panahong ito. Samantalang ang dalawa kong nakababatang kapatid ay mga binatilyo na. Siguro mga 12:00 iyon ng hating gabi nang bigla akong tawagin ng kalikasan. Ihing-ihi na ako ng mga oras na iyon. Pero laking dismaya ko nang pagpunta ko sa CRI. May tao pala roon. Patunay lamang na may tao roon nang marinig ko na para bang basa ang inilalabas nitong dumi. Malakas talaga ang tunog kapag ganon. Kaya kamot ulo akong lumabas para lang umihi. Parang puputok na kasi ang pantog ko. Medyo hindi pa naman ako sanay sa labasan. Maraming mga puno at halaman. Maiingay pa ang mga kuliglig. Ang bagay pa na ikinakatakot ko roon ay may kadiliman dahil sa iisa lamang ang poste ng ilaw. Dito na ako naghanap ng spot na maiihian. Pero sa kalagitnaan ng pagjijingle ko, biglang may pumatong na kamay sa balikat ko. Damang-dama ko rin ang hininga nito sa bato ko at mga paghangos nito. Kaya kulang na lang ay mahimatay na ako sa sobrang nerbiyos. Pero nang marinig ko na magsalita ito, ay dito na ako nahimasmasan. Boses ito ng matandang lalaki. "Iho, pwede bang makita ang lolo Jose mo?" Medyo napangiwi pa ako dahil hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Ang tawag nila sa lengguwaheng iyon ay Hiligaynon, pero naintindihan ko naman. Dahil sa naging curious ako ay unti-unti na akong humaharap sa kanya. Mabuti na lang ay hindi naman pala nakakatakot ang itsura nito. Isa lamang itong tipikal na matandang lalaki. Akala ko kasi noong una ay kasapi ng mga rebelde ang humawak sa balikat ko. Mawalang galang na po, pero sino po kayo? At ano ang kailangan ninyo kay Lolo para bigyan ko kayo ng permiso na makita siya? Tanong ko rito. Ako nga pala si Tim Yong, ang kaibigan ng lolo mo. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kanya. Gusto ko lang naman siya makita, pwede ba? Nakikiramay ako sa inyo, iho. Tugon nito. Mukhang mabait naman ang matanda at sa tingin ko noon ay mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Kaya pinagbigyan ko ang kanyang kahilingan. Pero labis akong nagtaka sa sumunod niyang inihayag. Ayon sa kanya, huwag ko raw sabihin sa mga magulang ko na sisilip raw siya sa kabaong. Nang tanungin ko kung bakit, ang dahilan nito ay baka maistorbo raw sa pagtulog. Sina mama, papa at mga kapatid ko lang ang nasa sala ng mga oras na iyon. Samantalang yung mga pinsan ko, mga tito at tita, ay nasa kani-kanilang mga kwarto. At nang makapasok na nga kaming dalawa sa sala ay napansin ko na natutulog na rin si mama. Gayon na rin naman ang dalawa kong kapatid.
Himbing na himbing silang apat. Habang papalapit na kami sa ataol ay napupuna ko na humahangos ang matanda. Sa paraan ng kanyang paghinga ay tila ba nai-excite ito. Ngunit nang tumapat na kami sa harapan ng kabaong, nanlaki ang mga mata ko na makita ang refleksyon nito sa salamin ng ataol. Isa pala itong halimaw na kalbo. Punong-puno ng balahibo sa mukha at kulay dilaw ang mga mata. Nakalitaw rin ang naglalakihan nitong mga ngipin. Kaya naman napasigaw ako at dali-daling dumampot ng pamalo. Nang aktong hahawakan na nito ang kabaong ay hinampas ko ng paulit-ulit ang kamay nito. Hanggang sa hindi na nito tinanggap pa na hawakan iyon. Nagising naman sina mama at papa dahil sa ginawa kong ingay. Agad naman kumuha ng bakal si papa at hinampas sa ulo ang nilalang. Sa sandaling iyon ay itsurang matanda at normal pa rin naman ang mukha nito kapag titignan ng rektahan. Pero mapapansin na nanlilisik ang mga mata nito at tumutulo ang masaganang laway sa bibig. Nang sasaksakin na sana ni Papa ang nilalang ay, sa maniwala man kayo o sa hindi, basta maniwala na lang kayo. Lumipad ito kahit wala namang pakpak palabas ng bahay. Pinagsabihan pa nga ako ni Papa kung bakit ko raw pinapasok ang matandang iyon. Dahil iyon raw ay isang balbal na aswang. Dati ay hindi naniniwala si Papa at naririnig niya lamang ito sa kwento ng kanyang ama. Pero nang makita niya ang mga palatandaan kanina, doon na siya naniwala. Isa raw itong uri ng aswang na may kakayahang kunin ang katawan ng yumauna at palitan ng tuyong katawan ng puno ng saging. Kumpara sa mga pangkaraniwang aswang na sariwang laman lang ang kinakain. Ang mga balbal naman raw ay mga bangkay. Napakabango at napakalinamnam para sa kanila ang katawan ng mga sumakabilang buhay na. Tinanong pa nga ako ni Papa kung nahawakan raw ba nito ang ataol. Ang sabi ko ay hindi. Dahil bigla ko na lang itong pinaghahampas ng pamalo. Doon na lamang nakahinga ng maluwag si Papa. Ibig sabihin ay hindi nagtagumpay na kunin si Lolo. Minarapat na lamang namin na ilihim iyon sa mga kamag-anak namin. Alam namin na hindi sila maniniwala roon. Nang tanungin pa nga ng mga ito na kung bakit ako sumigaw, sinagot na lamang ni Papa na nagkakabiruan lamang raw kami. Bagay na pinaniwalaan naman ng mga ito. Ang buong akala namin ay babalik pa ang aswang sa susunod pa na mga gabi. Pero hindi na. Napanatag na rin kami ng mailibing na si Lolo. Sa pag-uwi namin sa Maynila, paulit-ulit na sumasagi iyon sa aking isipan. Meron palang ganong klaseng aswang na hindi kumakain ng sariwa kundi patay ng katawan ng isang tao. Itong pangatlo ko na kwento. Nangyari naman na ito noong nagtatrabaho pa ako sa supermarket. Sa pagkakaalala ko ay 3 buwan pa lamang ako sa trabaho noon. At may bagong pasok na kahera. Tahimik lamang ito pagdating sa mga katrabaho. Pero hindi sa mga customer na pumipila sa mga linya. Samantala, mukha namang mabait si Leia. Pero may napupuna ako na kawerduhan sa kanya. Paano ba naman? Tuwing sumasapit na ang pagtatakip silim ay napapasapo palagi sa ulo itong si Leia. At sa tuwing tinatanong ko naman ito kung ayos lang ba siya, lagi naman itong sinasabi na oo. Ayos lang daw siya. Huwag ko na lamang raw siyang intindihin. Normal lamang daw iyon sa isang kagaya niya. Sa akin lang ngumingiti si Leia dahil ako lamang ang kaibigan nito roon. Sa tuwing tinatanong ko naman na kung ano ang ibig nitong sabihin, hindi na ito sumasagot pa. At tuwing lunch break, kapag nagsasabay kami sa pagkain, napupuna ko na puro naglalakihang atay at isaw ang ulam nito.
Paulit-ulit lamang pero paiba-iba naman siya ng putahe o klase ng luto. Hanggang sa tinanong ko siya kung anong parte ba ng hayop yung palagi niyang binabaon. Sa halip na sagutin niya ako, ay tanong rin ang ibinalik niya sa akin. Ayon sa kanya, kung matatanggap ko pa rin ba siya bilang kaibigan kung malalaman ko raw ba ang kanyang lihim. Kaya naman sinagot ko siya ng oo, matatanggap ko pa rin siya. Halos mangilabot ako sa ipinagtapat niya sa akin. Ibinulong pa niya ito upang walang ibang makakarinig. Ayon sa kanya, ay aswang raw ang kanilang pamilya. Yung ama niya ay nagtatrabaho sa kapatid nito bilang imbalsamador. At yung mga lamang loob raw na nakukuha sa mga patay na pinagserbisyuhan ng kanyang ama, inuuwi nito at iyon ang kanilang kinakain. Yun lamang ang naiisip na paraan ng kanilang pamilya upang hindi makagawa ng masama, kesa naman sa itapon na lang ang mga lamang loob at dugo ng mga ito. Sa halip, papakinabangan na lamang raw nila. Sa mga lamang loob ng patay sila nabubuhay. Pinipilit raw nila magbago kaya iyon na lamang raw ang kanilang ginagawa. Manghihina kasi sila kapag hindi nakakatikim ng internal organ ng mga patay. Dito ko napagtanto na si Leia pala ay nahahanay rin sa lahi ng aswang na tinatawag na balbal. Nagulat ako siyempre sa ipinagtapat niya. Pero sa kabila nito ay mas pinili ko pa rin ang aming pagkakaibigan. Napatunayan ko naman kasi na mababait ang pamilya nito nang bumisita ako sa kanila. Trinato nila ako ng mabuti kaya talagang hindi ako nakakaramdam sa kanila ng takot. Iniintindi ko na lang sila at isinekreto ko na lang sa iba ang kanilang pagkatao. Sapagkat kung tayo ay nangangailangan ng pagkain, ganon na rin naman ang mga balbal. Kaya nga lang hindi sariwa ang kanilang kinakain, kundi ang mga lamang loob ng mga yumao. At yun lang po ang pangatlo kong kwento. Medyo hindi siya nakakatakot, no? Pero gusto ko sanang isama kasi para hahaba itong kwentuhan natin. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Joel ng Caloocan. Huwag kalimutan magkape. Alright. Nakasanayan na nating mga Pinoy lalo na kapag laking probinsya ang ugaling mapagbigay. Kung anong nasa hapag natin ay dapat may babahagi rin natin sa iba. Lalo at sobra naman para sa buong pamilya. Ganon tayong mga Pinoy. Minsan pa nga kahit konti ay kailangan pa ring pagkasyahin para mabigyan pa rin ang kapitbahay. Lalo na kapag nakikita natin na masikahos ang mga ito sa buhay. Kapag nagbibigay tayo, hindi rin maiiwasan na hindi magbibigay pabalik ang mga taong ating binigyan. Parang palitan na lang ng ulam kung minsan at tuwang-tuwa ang Pinoy sa ganoong ugali. Kay sarap balikan ng ganoong uri ng kaugalian na ngayon ay nagiging kasaysayan na lamang nating mga bagong sibol. Pero hindi naman lubusang nawawala ang ganoong ugali. Sa mga liblib na probinsya ay madalas pa rin itong ginagawa. Nasa syudad ay talagang madalas mo na lang makikita. Ngunit maganda na rin ang maging ganoon. Kasi hindi lahat ng nakakasalamuha mo ay talagang tao. Marami ang mapagpanggap na aswang na dayo galing ng ibang probinsya. At nakikisiksik rin sa syudad. Hindi lang sa hanap buhay kundi sa paghahanap rin ng mga buhay na tao na pwedeng mahawaan upang maparami pa ang taong madadala ng mga ito sa kadiliman. Hangad ng mga ito ay paramihin ang lahi. Kung wala rin namang pag-asa na mapunta sila sa langit, hangad nila ay makarami ng dagit para maisama sa linaw ng apoy.
Ganoon ka makasarili ang ibang uri ng aswang. Kagaya ng bagong lipat na matandang dalaga na si Dulay. Naggaling pa sa liblib na probinsya ng Negros. Napili nitong tumirang mag-isa sa isang paupahang bahay sa squatters area. At hanap buhay nito sa araw-araw ay ang pangangalakal ng basura. Ate, wala ka bang anak o mga kaanak na makasama sa bahay? Kasi naman, alam mo ba na napakadelikado ng mga adik sa lugar na ito? Ang daming adik dito, ating. Tanong ni Maring dito nang minsang magkasabay sila mag-igib ng tubig sa poso. Tahimik at hindi pala kibo si Dulay. Misteryosa ang tawag ng iba dito at madalas ay iniiwasan ng mga tao. Ngunit hindi si Maring na pilit kinukuha ang loob nito. Maring, hindi ka man natatakot makahelobelo sa babaeng werdo na yon? Tanong ni Alice. Isa rin sa mga kapitbahay ni Maring. Bakit naman ako matakot kay Dulay? Mabait naman siya. Mahiyain nga lang. Pagtatanggol pa niya. Hindi mo pa nga kilala ng lubusan ng tao. Pinagtatanggol mo na. Hindi naman sa pagtatanggol. Kasi naman kawawa na nga yung tao dahil mag-isa. Wala pang may gusto dito na kaibiganin siya. Kasi naman Maring, hindi tayo nakakasiguro sa katauhan ng babaeng iyon. Paano kung isa palang aswang yon? Kita mo na, kung makapanghusga naman kayo. Hindi panghusga yan Maring, paniniguro lang. Bakit pa kasi paniwalang-paniwala kayo sa mga aswang na yan? Wala pa naman tayong may nakitang aswang na pasan-pasan ang biktima na tao. Yan, diyan lagi mapapahamak ang tao. Kasi ang babaw mag-isip. Maring naman, kailan ka naman nakakakita ng magnanakaw na pasan ang ninanakaw niya? Siyempre itatago niya iyon para hindi mabuko. Mahabang argumento pang nangyari sa pagitan ng dalawa. Si Alice ang nag-aalala para kay Maring, samantalang si Maring naman ay inaalala si Dulay na wala man lang kaibigan. Kaya pinipilit niyang isiksik ang sarili dito para na rin kunin ang loob nito at magkaroon na ng kaibigan. Inabangan niya isang hapon ang pagdating ng matandang dalaga. May inahanda siyang ulam na ibibigay niya rito. Ginisang munggo iyon na luto niya. Dapit hapon na itong dumating at masayang sinalubong iyon ni Maring. Ate, may dala akong ulam para sa'yo. Niluto ko po ito, Ate Dulay. Masayang bungad niya rito. Bakit ba gustong-gusto mong mapalapit sa akin, Maring? Ayaw sa akin ng mga tao rito. Subalit ikaw ay nagtsatsaga kang maging kaibigan ako. Kasi Ate Dulay, lagi ka na lang mag-isa. Hindi ka ba nalulungkot? Nako Maring, kahit noong nasa bukid pa ako ay hindi ako nakakaramdam ng lungkot. Nasanay na akong mag-isa. Nasaan na ba ang mga kaanak mo ate? Wala ka bang nanay at tatay? Hindi ito sumagot sa kanyang tanong. Tahimik nitong tinanggap ang hawak niyang mangkok ng bunggo na ginisa, tsaka nagpasalamat. Isauli ko na lang bukas ang mangkok mo ha. Salamat ulit. Ate, baka naman pwede tayo magkwentuhan kahit saglit. Pasyensya na Maring ha. Kasi pagod ako ngayon kaya kailangan kong magpahinga. Hindi pa siya nakapagsalita ay sinaranan nito ang pintuan ng munting kubo nito. Walang magawa si Maring kundi ang umalis na. Dismayado pa siyang naglalakad pa uwi ng kanilang bahay. Grabe yun ha. Ba't kaya ganun ugali nun? Sambit niya nang nakasimangot. Ngunit hindi pa roon natatapos ang pangungulit ni Maring sa dalaga. Hindi niya ito titigilan hanggat hindi niya makukuha ang loob nito. Makalipas ang ilang buwan, bigla na lang naging sunod-sunod ang pamimiktima ng isang nilalang ng mga alagang tandang na nakatali sa kabahayan ng nasabing squatter. Walang ibang pinagdududahan ng mga naunang tumira dito kundi si Dulay.
Todo pagtatanggol naman si Maring sa dalaga. Maging ang kanyang mga magulang ay ayaw nang makisama siya sa matandang dalaga. Ngunit hindi siya nakinig sa mga ito. Nanay naman, kung kailan kaibigan ko na si Ate Dulay. Hindi, ayaw kong layuan siya dahil mabait sa ate. Hindi siya aswang, Nay. Huwag kayong maniwala sa mga tao dito. Puro chismis lang ang alam. Ikaw ba, Nay? May nakita ka na bang aswang? May naaktuhan ka pa ba na aswang na nilalapa ang biktima nito? Tanong ni Maring. Hindi pa naman. O, kita mo na. Hindi ka nga nakakita ng ganoong nilalang. Tapos mang-aakusa kayo ng tao na nananahimik lang naman. Sagot ni Maring. Hindi siya nakinig sa ina. Malapit ang loob niya sa matandang dalaga. Kahit paminsan ay halatang umiiwas ito sa kanya. Gaya ng isang beses na hiniling niyang sumama dito sa bahay nito. Huwag na, Maring. Alam mo ba na hindi pa ako nagpapapasok ng kahit sino dito sa bahay? Tanggi nito nang magpupumilit si Maring na pumasok ng bahay nito. Sige na naman, Ate Dulay. Hindi naman ako malikot. Hiling niya. Tsaka boring din sa bahay. Wala man lang akong kapatid, walang ate o bunso. Ako lang mag-isa. Reklamo pa niya. Naawa na rin ito sa kanya dahil masyado siyang makulit. Kaya pumayag na itong pumasok siya sa bahay nito. Nang pagkapasok niya ay biglang sumalubong ang napakasangsang na amoy. Ngunit pinilit niyang maging normal ang kilos upang hindi ito makaramdam ng hiya. Siya naman ang nagpupumilit na pumasok, kaya wala siyang karapatan na magreklamo. Dahil mapilit ka, tiisin mo na lang ang mandumi kong bahay. Sambit nito. Ayos lang, ate. Mabaho naman talaga itong lugar natin kasi nga squatter ito. Bukod pa doon ay malapit lang din tayo sa dam site. Sagot niya. Kahit iba naman talaga ang amoy na sumalubong sa kanila. Halatang galing iyon sa kusina ng dalaga. Grabe naman. Paano na atim ni ate na matulog ng ganito kabaho? Tanong niya sa kanyang utak. Mukha namang malinis. Saan kaya galing ang amoy? Tanong niya muli sa isip. Bakit ba kasi dikit ka ng dikit sa akin? Baka pwedeng umuwi ka na muna. Kasi hindi ako sanay na may kasama. Reklamo nito. Iti, sanayin mo na ate na laging may kasama. Kasi araw-araw akong dadalaw sa iyo dito. Wika niya. Ang gusto lang naman niya ay maging kaibigan nito. Ayaw kasi niya sa mga babaeng kaidaran niya na lumaki ng syudad. Sobrang malapit sa mga lalaki at tila ba nangunguleksyon na ng mga lalaki sa buhay. At ang iba pa nga ay ginagawa ng pangkabuhayan ang mga lalaki. Ayaw niya sa ganoon dahil katulad ni Dulay ay lumaki din siya sa probinsya. Siya ang bunso sa magkapatid at kung hindi lang naibenta ang bahay at lupa nila sa probinsya, dahil sa malalim na rason, ay hindi niya gugustuhin na tumira sa squatter. Mas tahimik at sariwa ang hangin na malalanghap doon. O nga pala ate, baka gusto mong sumama sa akin minsan. Manood tayo ng sine. Para man magkaroon ka ng panahon ma-enjoy ang buhay. Libre kita ate. Alok pa ni Maring dito. Puro ka ate. Hindi naman kita kapatid. Pwede naman kitang maging ate. Wala kasi akong kapatid na babae, puro lalaki lahat. Pwede ka rin maging asawa ng kuya ko. Mabait din naman yon. Ikaw talaga Maring, nang reto ka pa. Ano ba't gustong gusto mo talaga na malapit sa akin? Hindi ko rin alam ate. Basta gusto ko na ikaw ang aking maging kaibigan. Sa pagiging mailap ni Dulay, ay unti-unting nawala. Tila nakukuha na rin ni Maring ang kiliti nito. Hanggang sa naging magkaibigan na nga silang lubos. Ang dating balansang amoy sa bahay ni Dulay ay nawala. Naging malinis na ito sa bahay
dahil napapadalas ang pagbisita ni Maring dito. Dahil nasanay na rin si Maring ay labas-masok na siya sa bahay ng dalaga. Ngunit nagulat si Dulay na isang gabi ay biglang sumipot si Maring sa bahay niya. Gabing-gabi na. "Ano ba, Maring? Sa susunod huwag ka na basta papasok sa bahay ko lalo na kapag gabi." Saway nito sa kanya. Naghahanda na sana itong matulog at nililinis na ang higaan nito. "Pasensya na ate, wala akong kasama sa bahay ngayon eh. Nasa probinsya sila mama. Namatay ang tiya ko kaya sila naroon." Ano naman ngayon?" "Wala, makitulog lang sana ako dito ate Dulay." Maring naman. "Sige na ate, sige ka. Paano kung gagahasain ako sa bahay? Maatim mo lang ba?" Napabuga na lamang ng hangin si Dulay. Mukhang komportable na talaga si Maring na labas-masok sa kanyang bahay nito. At wala itong magawa. Tahimik itong pumasok ng silid para ayusin ang tulugan. "Kumain ka na?" tanong nito kay Maring. "Oo ate, tapos na." Muli na naman itong tumahimik. Hanggang sa tinawag na nito si Maring para matulog na rin dahil gabi na. Hindi komportable ang dalaga habang nakahiga sa tabi ni Dulay. Pagkaramdam niya ay may katabi pa silang iba. Dahil kahit may ventilador ay ramdam niyang tila kay sikip ng kanilang higaan. Ngunit ayaw niyang maging pasaway, kaya kahit hindi siya komportable, ay nagkunwari na lamang siyang tulog. Ayaw niyang maging istorbo sa pagpapahinga nito, dahil siya naman ang nagpupumilit na makitulog dito. Hanggang sa naramdaman niyang bumangon si Dulay at diretso ng tayo. Ipinikit pa rin niya ang mga mata na kunwari ay nakatulog na. Ayaw niyang malaman nito na gising pa siya. Hanggang sa narinig niya itong humakbang palayo sa higaan. Doon lang niya unti-unting iminulat ang kanyang mga mata. Madilim at hindi pa siya makapag-adjust. Kaya hinayaan na lamang niyang mulat ang kanyang mga mata. Hanggang sa unti-unti niyang naaninag si Dulay. Nasa tapat ito ng bintana. Napakunot ang kanyang noo nang makitang binuksan nito iyon. Laking gulat niya nang makita ang dalaga na tumalon palabas. Ngunit hindi ito pabagsak sa lupa dahil bumulusok ito pa itaas. Bigla itong humuni ng kikik. Napatakip ng bibig si Maring. Napagtanto niyang aswang ang pinili niyang maging kaibigan. Ang tagal niya na paraot pa rito, labas-masok sa bahay nito. Kung hindi pa siya nakitulog sa bahay nito ay hindi niya madiscover na isa pala itong aswang. Mas lalong hindi na siya nakatulog. Naging balisa pa siya lalo dahil sa nadiscover. Hanggang sa mag-uumaga na ay wala pa ring Dulay ang umuwi. Magbubukang liwayway na nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan. Alam niyang si Dulay na iyon, kaya nagkunwari siyang tulog. Ngunit hindi na ito bumalik pa sa pagiga. Binuksan ito ang ilaw sa kusina at nasalin ng tubig sa takare. Sunod-sunod ang pagtiktilaok ng mga tandang. Indikasyon na mag-uumaga na. Bumangon na rin si Maring at lumapit dito habang nakaupo sa mesa. "Gising ka na pala?" tanong nito. "Mukha ba akong nakatulog ate?" Tumitig ito sa mukha at mga mata ni Maring. Tila unti-unting nabuhay ang galit sa mga mata nito. "Teka lang naman ate, huwag kang magalit kaagad. Ganito lang yun eh. Naging totoo lang naman ako sa iyo pero mapagkatiwalaan mo naman ako sa isang sekreto. At alam ko naman na hindi ako mapapahamak sa iyo. Kung hindi ako safe sa iyo, edi sana ako na lang yung ginawa mong pagkain kanina, hindi ba?" Napaiyak ito kaya nagulat si Maring. Mabilis siyang makbang palapit dito. "Ate, may nasabi ba akong hindi maganda?" Nag-aalalang tanong niya
Ngunit umiling ito. Gusto kitang patayin, alam mo ba yon? Mas lalo siyang nagulat kasama na rin ang pagkatakot. Ate naman, alam mo bang nawalan ako ng pamilya dahil sa inyong mga tao? Sinunog nila ang kubo kasamang tatang at nanang at mga kapatid ko. Kaya ayaw ko sa tao kasi masasama kayo. Wala namang ginawa ang pamilya kong masama laban sa inyo Ay, hindi po ako kasali doon, ate. Ate naman, sila yun. Past na po iyon. Bagong sibol po ako. Tsaka labas ako sa ginagawa nila. Ako, ate, kahit alam ko na aswang ka ay hindi ako lalayo sa'yo. Ako pa rin si Maring na nais kang maging kaibigan. Paano kung ikaw pa rin pala ang magpapahamak sa akin? Hindi na kita bubuhayin pa, Maring. Ikaw ang maglalagay sa akin sa panganib. Hindi nagpatinag si Maring sa banta ng dalaga. Alam niyang mabait pa rin ito gaya ng pagkakilala niya. Muli na naman itong umiyak. Alam kong hindi mo kaya, ate. Wala akong masamang hangarin kundi ang maging kaibigan ka lang. Muli nga itong umupo at humagulgol ng iyak. Nilapitan niya ito at inalo. Ipinangako niyang muli dito na maging totoo at handa siyang intindihin ang katauhan nito. Alam ko kasi, ate, hindi mo kagustuhan ng maging aswang. Naikwento iyan ng nanay. Tsaka, naalala ko, may kaibigan si nanay na aswang noon. Kaso ay naghiwalay ang landas nila nang lumipat ng Mindanao ang buong pamilya nito. Alam mo bang, hindi na binalak ng nanay maghanap ng ibang best friend? Yun talaga ang kaisa-isahan niyang best friend. Kwento nito. Biglang gumaan ang loob ni Dulay sa dalaga nang marinig iyon. Noong unang mga linggo na nabisto ni Maring ang pagkatao nito, ay tila sinadya nitong iwasan si Maring. Ngunit hindi tumigil ang dalawa hanggang sa makuha muli ang loob nito. Yun nga lang, at pagkalipas ng ilang taon ay bigla na lang din itong nawala sa kanilang lugar. Magpahanggang ngayon ay walang ideya si Maring kung nasaan na ang kaibigang si Dulay, ang kanyang kaibigan na aswang. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Huwag kalimutan magkape. Alright.